Siguro sandali lang tayo. Ito na mga kapatid, yung sinasabi ko sa inyo kahapon, yung nakapanood yung ating video, natandaan nyo kahapon, ah, siguro mga alas 8 yun, o alas 7. Yung sinasabi ko sa inyo, tinatanong ko sa inyo mga kapatid, kung sino ang nakaramdam na ng kapayapaan sa ating buhay. At ito rin yung araw na sinasabi ko kahapon, itong buong maghapon na ito dahil ito yung unang Sabado mga kapatid dito sa buwan ng Abril at tayo nasa pitsa 4 na sa taon pa rin tayo na 2026 yung ating taon mga kapatid. At tayo nasa oras na ano, alas 10, 8 na tayo ng magtatanghali na mga kapatid. Tanghali na yata yung ganito. Marami tayong dapat pag-usapan mga kapatid kaya tumutok kayo ito sa buong araw na ito dahil ito'y patungkol sa ating uh, ikabubuti mga kapatid. Para mawala na yung mga yung mga hindi magandang nangyayari sa atin sa araw-araw. At kung ito'y paniniwalaan ng mga namiminuno sa atin, nako, sinasabi ko mga kapatid, tayo ay magiging natatanging bansa na pinili ng ating Ama sa Langit. Magiging iba tayo sa lahat kung may maniniwalang pinuno dito, mga kapatid. Dahil balik-balik ta rin mo man na suriin ito, mga kapatid. Wala kang makikita dito kasinungalingan. Dahil ang mahigpit na pinagbabawal dito, mga kapatid, ay ang pagsisinungaling. Para tayo maging totoo at makatotohanan, gagamitin natin, gagawin natin yung mga salita at ang utos ng ating Ama sa Langit. Para tayo maging ganap na totoo, mga kapatid, dahil walang ibang totoo sa langit at dito rin sa lupa, kundi ang utos lang ng ating Ama na sa atin ay lumikha. Tandaan yung mabuti yan, mga kapatid. At bago ang lahat, saan man kayo naroroon, ano man ang katayuan nyo sa buhay, mga kapatid, basta kayo ay nakikinig, nanonood at nakikinig sa maliit na programang ito ng ating Panginoong si Isa na kanyang ibinaba dito sa lupa. Ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon, ating Hari ng mga Hari, ay sumainawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Ito yung nabanggit ko kanina, dinudugtong ko sa nabanggit ko rin sa inyo kahapon. Yung tanong ko sa inyo na kayo ba ay nakaramdam na ng tunay na kapayapaan. Lalo ngayon, mga kapatid, lalong lumalala. Eh kung nga sa inyo kahapon, ang kapayapaan ay napakailap. Palagi tayong may takot, saan man tayo pumunta. Maliban na lang siguro kapag naglasing ka. Mawalan ka ng takot pag lasing ka dahil naranasan ko rin ng maglasing mga kapatid. Lakas yung loob mo. Alam mo, pakiramdam mo sa sarili mo, ikaw ang pinakamalakas. Pakiramdam mo sa sarili mo, ikaw yung pinakamatapang. Pakiramdam mo, wala ang gagalaw sa'yo kapag lasing ka. Doon na siguro pagka minsan nakakarating yung feelings o pakiramdam na ikaw ay payapa. Wala kang pakialam sa mundo. Basta ginoo mo yung anong gusto mong gawin, ginagawa mo. Pero pansamantala lang yun mga kapatid. Pag nawala na yung espiritu ng alak sa iyong isip, yan, babalik at babalik pa rin yung mga problema, yung mga takot, lalo kung may pamilya na tayo mga kapatid. Siyempre, pag nagkapamilya na, babae man o lalaki, ay hindi lang yung sarili mo yung iniisip mo pag may pamilya ka na lalong-lalo yung anak mo, yung mga anak mo. Pamilyado.
marami kang iisipin. Mas halos mas mahal mo yung pamilya mo kaysa sa sarili mo. Kaya ka nagpamilya dahil ikaw ay magiging haligi. Di ba? Kung ikaw ay lalaki, kaya ka nagpamilya para maging, kung ikaw ay babae, para ikaw ay maging ilaw. Ilaw ng tahanan. Gano'n. Pag sinabing ilaw ka ng tahanan, ay ituturo mo sa iyong mga anak kung ano yung mga dapat gawin. Diba? Na mabuti at ikabubuti. At yung ama, katayuan ng ama, bilang haligi ng tahanan, ay panatilihing matatag. Diba? Sa lahat ng problema ay huwag mong ipapakita kahit hirap na hirap ka na. Huwag mong ipapakita manghihina ka. Diba? Sa iyong mga anak, sa iyong mga kapamilya. Kung maaari lang, kahit naghihingalo ka na, ilihim mo pa rin. Kahit anong sakit na ang nararamdaman mo, pagod sa araw-araw, titiisin mo. Ipakita mo, malakas ka pa rin. Ganun lang ang tunay na haligi, mga kapatid. Para wag bumagsak yung tahanan, ikaw nga ang haligi. Ikaw ang nagpapatibay ng inyong pamilya. Hindi yung kabit dito, kabit doon. Di ba? Suray dito, suray doon. Sugal dito, sugal doon. Suriin natin mabuti ang ating sarili para tayo maging tunay. Ha? Pag tayo haligi ng tahanan, patunayan natin na tayo talagang tunay na haligi. Kung tayo ilaw ng tahanan, isang nanay, ipakita natin. Magturo tayo ng mabuti. Ipakita natin mabuti sa ating mga anak kung ano yung mga dapat gawin. Ha? Hindi yung kabit doon, kabit dito, kaliwa doon, kaliwa dito. Diba? Napakasama yung mga nangyayari nyo. Yun yung uso, mga kapatid. Ay hindi lahat ng uso ay dapat nating sundin. Pag masama yung umuuso, ay huwag ka makiuso. Diba? Alamin natin kung anong tama. At kung hindi mo alam, mga kapatid, kung anong tama, makinig ka dito. Lahat ng tama, malalaman mo dito, mga kapatid. Ito yung sinasabi ko, tanong kahapon, sa nakapanood nung yung pinakahuling video ko kahapon. Tinatanong ko kung may nakarating ng kapayapaan sa bawat tao. Sinasabi ko rin na mailap ang kapayapaan, mga kapatid. Ito yung isang sanhi, mga kapatid, na hindi pagdating ng kapayapaan sa atin. At yun namang wala pang nag-message kung mayroong wala pang nag-comment kung mayroong nakatanggap na ng kapayapaan. At may mga kapayapaan, mga kapatid, may mga label yan. Kagaya nung kagaya nung kambyo. Sino marunong magmaneho dyan? Motorman o may mga kambyo yan, maliban na lang kung automatic yung buhay mo. Kapayapaan, mga kapatid, may level yan. May primera, may segunda, may tercera, may kwarta, may quinta, may sixta pa nga. O ilan yung ikaanod. Pero ang dapat nating hanapin din yung primera, yung number 1. Yun yung dakila, mga kapatid. Yung dakilang kapayapaan, yun ang hanapin natin, mga kapatid. At yun na ating mababasa sa aklat ng mga awit, 119, kapitulo 119. Tama ba yun? Binasa natin kanina. 119 ba? 119 versikulo 119 ng aklat ng mga awit. Kapitulo yun. Ang versikulo, mga kapatid, ay 165. Aklat ng mga awit, kapitulo 119, versikulo 165. Dito natin mababasa kung ano ang ginagawa ng mga tao na nakakatanggap ng dakilang kapayapaan, mga kapatid.
Kung sino na ang tumanggap nito, mga kapatid. Kuha na natin. Basahin na natin, mga kapatid. Yung primera na kapayapaan. Ibig sabihin ng dakila. Napakadakila na kapayapaan. Ito, aklat ng mga awit 119 ti kapitulo na, 165 ti bersikulo na ng Ilocano ko ma. Basahin na. Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila. Sabihin mo, meron palang nagtatamo ng dakilang kapayapaan, mga kapatid. O, dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong mga kautusan. O, yung utos na tinuturo nito, yung utos ng ating Ama sa Langit. Yun yung tumatanggap ng dakilang kapayapaan. Yung umiibig sa mga utos ng ating Ama, mga kapatid. At sila'y walang kadahilanang ikatitisod. Yeah, sabi nga ng banal na kasulatan ga atin, nandito rin nakasulat yun, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. At paano ang paraan ng pag-ibig sa Diyos na ating Ama sa langit? Sundin ang kanyang buong utos. Doon natin matatanggap yung dakilang kapayapaan. At sila ay walang kadahilanang ikatitisod. Hindi sila madadapa, mga kapatid. Hindi sila madadala ng kung anong mga tukso na yan. Hindi kayang dalahin yan. Hindi sila matitisod doon. Hindi sila madadapa doon sa pagkakasala, mga kapatid. Basta iniibig ng bawat isa sa atin ang buong kautusan ng ating Ama. Doon lang tayo tatanggap ng dakilang kapayapaan sa pamamagitan ng pagsunod natin sa buong kautusan ng ating Ama. Kuha nyo, mga kapatid. Ngayon, kung hindi nyo alam yung buong kautusan, sinasabi ko sa inyo paulit-ulit at ako hindi magsasawa. Makinig kayong mabuti rito. Dahil ang may pakinig na dapat ipangdinig ay makinig. Nakasulat yan, mga kapatid. Gamitin natin ang pakikinig sa pamamagitan ng mga salita ng ating Ama na ibinigay niya sa akin at yun ay para sa inyong lahat. Hindi ito para sa akin. Yan ay para na sa inyo, mga kapatid. Para sa ikabubuti ninyo ng mga nakikinig. Ngayon, mga kapatid, yung napapanahon na topic. Dito tayo naman ngayon sa napapanahong topic na nangyayaring kasalukuyan. Simula pa kahapon. Alam nyo na, ibig ko sabihin. Itong sinasabi na mahal na araw. Marami ako nakikita na ipinupost nila sa Facebook. Yan, yung bata sa TikTok lalagay. Na yun daw ay ginagawa nila dahil yan ay minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Yan, may mga ganyan. Nagla-live pa nga sila. Dapat ba yun, mga kapatid? Na kung ano ang ginawa ng ating mga ninuno o ng ating mga magulang ay dapat din ba nating sundin? Mga kapatid. Sino ba ang ating mga magulang? Ano ba ang ating mga magulang, mga kapatid? Isipin natin mabuti. Para sila ay dapat nating sundin sa lahat ng kanilang ginagawa. Ang ating mga magulang, mga kapatid, ay nilikha. Sila lang yung instrumento ng ating Ama sa Langit para tayo ay maging tao. Kumbaga ay sila yung sila yung doon tayo lumabas, yung sa madaling salita. Sila ang ginamit ng ating Ama para tayo ay lumabas sa lupa. Makita natin ang sanglibutan. Pero hindi tayo mag-focus doon. Ipinag-utos nga ng ating Ama na igalang ang ating mga magulang. Ibig sabihin, huwag mo mumurahin. Huwag mo sisipain. Huwag mo sasagot-sagutin ng mga masasamang salita, mga kapatid. Pwede kang sumagot sa kanila. Kung ang isasagot mo ay yung utos ng Ama. Mga kapatid. Halimbawa, yung magulang mo naliligaw na ng landas.
Siya ay lulong na sa paglalayas. Layas dito, layas doon kung mayroong pera. Sugal dito, sugal doon, ay pwede mong i-apply sa kanila yung mga utos ng ating Ama. Dahil ang utos ng Ama sa mga magulang, ituro sa mga anak ang utos ng Diyos. Utos ba ng Diyos yun, mga kapatid? Yung ang magulang mo, pag may pera, layas dito, sugal doon. Diba? Layas doon, layas dito. Tapos pagkakaunti yung naibigay mo, kaya di ka naibigay, iistorya, ay ipapamalita na nila sa lahat ng mga tao na nakakausap nila na ikaw daw na anak niya ay walang utang na loob. Hindi lang nabigyan ng pera na pangsugal, wala na utang na loob. Gaya nito nangyayari ngayon mga kapatid, itong si Mana Santa. Kahit ko kahapon nga, iti malalim na usapin. Pero ito unti-unti ko na i-apply sa inyo mga kapatid. Hindi ko ito pwedeng biglain sa inyo. Dahil dito sa paunti-unti, mahihirapan pa kayong umunawa dito. Dahil ang katotohanan mga kapatid, napakahirap tanggapin. Naniniwala kayo doon sa salitang yung totoo, napakahirap tanggapin mga kapatid. Masakit tanggapin ang katotohanan. Alam nyo na ba yun? Yung kasabihan na yun. Totoo yun kapatid. Ang katotohanan, masakit tanggapin. Pero pag ikaw ay anak ng Diyos na nasa langit, lahat ng bagay, maluwag sa puso mo na matatanggap mo. Aayunan mo ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo. Dahil lahat ng nangyayari sa tao, kagustuhan niya ng Ama. Para matuto tayong tumawag sa Kanya at hanapin kung ano yung mga gusto niya para yung mga naranasan natin, yung mga pagsubok na naranasan sa natin ay huwag nang bumalik sa atin. Kaya nangyayari sa atin yung mga ganito, kahirapan, mga parusa na mga takot na yan, ay dahil sa hindi natin pagtupad ng kanyang buong kautusan. Yung isang ating binigay sa inyo na mensahe kanina, ang kahirapan ng tao ay ang kahirapan ng mga tao ay dahil sa sila'y di tapat. Yeah? Binasa natin yung sa aklat ni Hagay. Hindi tapat ang mga tao. Ngayon, magpasalamat tayo sa ating Ama sa langit. Dahil nagpadala siya, pinadala niya yung kanyang Espiritu Santo sa aking pagkatao, mga kapatid, para ipakilala sa inyo ang kabuuan ng isang tao na tapat na maglingkod sa ating Ama. Dahil ang kailangan natin ngayon, mga kapatid, katapatan, katotohanan, pagiging matuwid sa mata ng tao, lalo't higit sa mata ng ating Diyos Ama sa langit. Itinago ito mga kapatid nung nakaraang mga taon pa. Itinago ito. At siya ay nagtakda ng araw. Ikatlong araw ang itinakda na para malaman ng lahat na hindi tuloy-tuloy ang mga paggawa ng kalukuhan. Mga paggawa ng kasamaan mawawala. Yung mga kasalanan na yan, malilipol yan sa lupa, mga kapatid. Sinasabi ko sa inyong totoo. Hindi yan mananatili. Ang maghahari, kung ano yung totoo, kung ano ang dapat, kung ano yung mabuti at ikabubuti. Yan ang maghahari, mga kapatid. Isa yung naglalabasan. Nandyan sa mga matataas na may mga tungkulin, matataas na pinag-aralan, doon nagsisimula ang matinding kahirapan. Diba? Yan, alam nyo na, ang ibig ko sabihin. Naglalabasan na ngayon ang mga kalukuhan. Sabi nila
Kailangan ng tao may pinag-aralan para malayo ang marating. Kwentahin ninyo mga kapatid, mayroon bang walang pinag-aralan na nangluloko sa bayan? Mayroon bang mga bubo o mga illiterate o mga mangmang na nakakadukot sa kaba ng bayan? Di ba yung dumudukot sa kaba ng bayan, gaano katataas yung mga aral ng mga yan, mga kapatid? Yan ang imahin ng may mga pinag-aralan, mga kapatid, na ating inaasahan. Yan, nakakapanyan eh. Nakakagalit talaga. Siguro hindi lang ako nakakaramdam ng galit sa mga ganun. Lahat ng mga nagmamalasakit sa tawa. Lahat na nagmamalasakit sa totoo. Lahat na naggumugusto at umiibig sa tama, magagalit sa mga ganong gawain ng tao, mga kapatid. Pero kung kagaya ka din nila, okay lang yan. Papanoorin mo lang, baka mamaya ay babalatuhan din ako. Siguro, ganun yung iniisip nila, kaya pinapabayaan na lang. Pero yung mga kung nagko-comment sa mga ganyan, sila yung nagmamahal sa katotohanan, mga kapatid. Sila yung tunay na nagmamalasakit. Yung mga kumukontra sa mga gawain masama. Sila yung mabubuting tao, mga kapatid. Sila yung mga anak ng Diyos, Ama, sa langit. At para maging lubos yung ating kabutihan, ating pagiging mabuting tao, ating makamit ng dakilang kapayapaan, ituloy-tuloy natin, ibigin natin ang buong kautusan, mga kapatid, at saka natin lang matatamo ang dakilang kapayapaan. Ito yung isa, mga kapatid, na dapat kong isingit ngayon. Yung paniniwala natin do sa mga tradisyon na yan. Naku, sinasabi ko mga kapatid, yan ang isang nagpapahirap sa atin. Ito yung minanapan namin sa aking mga ninuno. Kaya tinutulad namin ngayon. Gusto namin buhayin yung aming mga tradisyon, mga kapatid. Ito, kaya may isa akong pinagsasabihan nito. Magbasa kayo ng Bible ako para malaman ninyo ang katotohanan. Kita nyo, yung Jeremias muna ang ating basahin. Jeremias 17, 5 hanggang 8. Patungkol ito, mga kapatid, sa mga minana natin, sa ating mga magulang. Kung yung bang ating mga magulang ay dapat nating panatilihin yung mga minana natin na mga ginagawa nila. Dito nyo malalaman, mga kapatid. Yung mga ipinamana nila sa atin ng mga gawain, dapat pa ba nating ipagpatuloy dito sa huling araw? Mga kapatid, Jeremias, hanapin natin yung Jeremias. Ating basahin, mga kapatid. Jeremias 17. 17, 5 hanggang 8. O yung mga bulpin nyo dyan at papilihanda ninyo kung wala kayong Biblia, mga kapatid. Yan, sa aklat ng Biblia, hanapin nyo, Jeremias 17, 5 hanggang 7 hanggang 8. Ito, mga kapatid. Yan, check na natin. Inuulit ko, hindi patungkol sa mga minana nating mga gawain sa ating mga magulang, sa ating mga ninuno, mga kapatid. Makinig kayong mabuti. Yung pamagat? Ang Panginoon lamang ang dapat na pagtiwalaan. Kita nyo, mga kapatid. Yung ginagawa natin ngayon, kasalukuyan. Yung ano yan, tawag dyan. Biyernes Santo na yan. Ano tawag dito ngayon? Sabado Gloria, ang tawag nila dito. Tapos pagdating kinabukasan, linggo, ang sabi nila din ay linggo ng pagkabuhay. Ganun ba?
Parang naririnig ko yan eh. Paulit-ulit na banggit. Taon-taon yan. Hindi, itong oras na ito mga kapatid, hindi ito kasya para malaman ninyong lahat. Dahil pag ibinuhos ko lahat, ng mga ipinag-uutos ng ating Ama sa araw na ito, marami kayong makakalimutan. Kaya uunti-untiin natin ito mga kapatid na himay-himayin na isusubo ko sa inyong pagdinig mga kapatid. Basahin na natin. Jeremias 17:5 hanggang 8. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sumpain. Ayan. Ang tao na tumitiwala sa tao at ginawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Di ba yung mga magulang natin tao eh. Bakit natin pinagtitiwalaan ng husto? Samantalang wala silang maipakita na yung kanilang ginagawa na ating kinagisnan na isinalin sa atin ngayon, wala silang maipakitang ebidensya na yun nga ay utos ng ating Diyos Ama sa langit. Hanapin nyo kung nasa Biblia, yung paniniwalang yan na ginagawa ngayon mga kapatid. Pag may naipakita kayo sa akin, na ayan ay pinag-uutos ng ating Ama sa langit, nasabi ko sa inyo, sasama ako sa tradisyon ninyo yan. Pakita ninyo kung yan ay nandito sa Biblia. Yung ginagawa ninyo, mga kapatid. May utos lamang ng tao. At huwag nating pagtiwalaan. Yan, tuloy natin. Sapagkat siya'y magiging gaya ng kugon sa ilang at hindi makakakita. Yan, tama ba? Tama ba? Pagka ang mabuti ay dumarating. Ayun, yung mga naniniwala sa tao, pag dumating ang mabuti ay hindi nila makikita, mga kapatid. Kaya kung nakikita niyo ito mga kapatid ngayon, at kayo ay naniniwala sa inyong kapwa-tao lamang, hindi nyo ito papansinin. Ngunit, kung kayo'y maniwala dito, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, alisinin nyo yung pagtitiwala ninyo sa tao dahil ang kailangang pagtiwalaan ay ang utos ng Ama na naririnig ninyo ngayon dito sa palatuntunang ito. Makikita ninyo ang mabuti, mga kapatid. Unawaan nyo. Tuloy natin. Kapag ang mabuti daw ay dumarating ay hindi nila makikita. Kundi tatahan sa mga tuyong dako sa ilang upang lupaing maalat at hindi tinatahanan. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ang pagbubunga. Kita nyo, mga kapatid, hindi hihinto, tuloy-tuloy ang bunga kapag ikaw ay sa Panginoon ating si isa umaasa. Paano yung pag-asa sa ating Panginoon, mga kapatid? Yung tuloy-tuloy lamang tayo na hindi humihiwalay sa kanyang buong kautusan, mga kapatid. Yun yung pag-asa. Umaasa tayo sa kanyang mga pangako dahil ang pangako niya ay nandun sa kabila ng pagsunod. Tapusin natin, nagtuparin yung mga utos at nandun sa kabila ng utos, nandun yung kanyang pangako. Nandun yung pag-asa. Nag-iintay sa atin. Kuha nyo, mga kapatid.
Huwag umasa sa tao dahil susumpain tayo. Ayun, nabasa naman natin doon sa 1. Ay doon sa 5, 17:5 sa pasimula. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Yan. Ikaw kapatid, sino pinagtitiwalaan mo? Ako sinasabi ko sa inyo, ang tinitiwalaan ko ay ang ating Panginoong si Isaw Ama. Simula pa noong 2017 hanggang ngayon at ito'y magpasawalang hanggan mga kapatid. Marami kayo na pinapahanap sa akin ng ating Ama sa Langit. Marami kayo. 144,000 kayo mga kapatid. Kaya kung ikaw na nanonood ngayon, nakikinig, ang mahalaga, isa ka, huwag ka nang magpa-delay pa mga kapatid. Lumapit ka na kaagad. Tanungin mo kung ano pa yung mga dapat gawin. Dahil dito, hindi ka basta-basta makakapasok dito mga kapatid. Dahil ang daan patungo dito ay napakakitid. Pero kasya ka. Kasya ka dito. Kahit sino may gustong lumapit, kasya ang tao dito pumasok. Pero ito makitid, sinasabi ko. Hindi ka pwedeng lumiko sa kanan, hindi ka pwedeng lumiko sa kaliwa. Makitid to, diretso lang itong daan ito, patungo dito mga kapatid. Tandaan nyo yan. Makipot ang daan patungo sa langit. Ito pa yung isa mga kapatid. Anong oras na tayo? Ilang minuto na? Ito pa yung isa mga kapatid. Pwede pa. Andon kay Kronika, ikalawang Kronika, 37 hanggang 9. Yan. Kronika 37 hanggang 9. Unawain ninyo mga kapatid yung ating mga binabasa, yung inyong mga napapakinggan, unawain ninyong mabuti. Dahil ito mga kapatid, hindi ko ito salita. Ito'y salita ng ating Ama sa Langit na ibinigay niya sa akin at para sa inyong lahat. Niulit ko, hindi ko ito salita. Ito salita ng Ama. Nihabilin lang niya sa akin, ibigay ko daw sa inyo. Ito. Kronika. Yan, kaugnay pa rin ito mga kapatid, nung sinasabi ko sa inyo, kung sino ang dapat pagtiwalaan, kung sino ang dapat sundin, para tayo magkamit ng dakilang kapayapaan mga kapatid. Nakuha na natin, Kronika. Sino nakakuha na? Ikalawang Kronika. Dito yung tinatawag nilang lumang tipan. Ito yung kailangan yung pan eh. Kung may cellphone sana kung gano'n, may itututok kung gano'n. So, di bale, ilista nyo na lang at hanapin nyo sa kung meron kayong Biblia na paghihiraman o kung meron kayong Biblia talaga dyan sa bahay nyo o meron dyan sa cellphone nyo. Inuulit ko, ikalawang Kronika 30, 7 hanggang 9. Basahin na natin mga kapatid, pakinggang mabuti. At kayo'y huwag maging gaya ng inyong mga magulang. Ano? Tayo daw ay huwag maging gaya ng ating mga magulang. Ayan. At gaya ng inyong mga kapatid na nagsisalangsang laban sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang, na anupat ibinigay niya sila sa pagkapahamak, gaya ng inyong nakikita. Ay, nakikita nyo ngayon, puro kapahamakan, di ba mga kapatid? Itong salitang ito mga kapatid, nakarating na yan doon, sa nagigira na yan, pero hindi nila ito pinapansin mga kapatid, matagal nang nakarating ito doon. Sa iba't ibang sulok ng bansa, nakarating na ito. Para malaman nyo, anong tawag doon, research ba? I-research nyo. Ang ilaw ng sanglibutan, mga kapatid, makikita niyo ron, itong may marka sa noon na ganito.
ang ilaw ng sanglibutan. 2017 pa lang, nandun na ito, kumakalat. Yun yung unang bugso ng pagtuturo. Ngayon mga kapatid, ipinasok ako ng ating ama sa Facebook, ito yung pangalawang bugso ng pagtuturo sa inyo mga kapatid. Kung ano ang laman nung nandun sa ang ilaw ng sanglibutan, ganun din ang laman ito. Ang pinagkaiba lang ito, hihimay-himayin ko. Dahil doon mahaba. May pagkamisan, may umaabot ata ng kandon, 2 oras. Dito, himay-himayin ko ito mga kapatid. Siguro, baka pinakamahaba nito mga 30 minutes ang pinakahaba siguro ito. 15 minutes, ganon, 10 minutes, 3 minutes, ganon tayo dito. May lang gusto natin, matupad ng malinis ang utos ng ating Ama. Malinis at maunawaan ninyong lahat. Dahil pagdating nung itinakda ng ating Ama na parusa, yung totally na pag-ulan ng apoy, huwag niyong sisisihin ng ating Ama sa langit. Huwag niyong sasabihin na bakit kami ay ganito. Samantalang kami naman ay marelihiyon. Ang sabi nung namumuno sa amin ay sila lang ito lang relihiyon na itong inaanin ba namin ng maliligtas. May mga ganong relihiyon mga kapatid. Sila lang daw maliligtas. Pero tingnan niyo mga kapatid, huwag ninyong antayin. Yung totally na pagbagsak ng kabuuan ng parusa ng ating Ama. Dahil sa panahong yun, wala na kayong pagkakataon mga kapatid. Wala ka ng pagkakataon na magbago. Kaya hanggang mula ngayon, narinig mo ito. Pag-aralan mo na, magbago. Dahil ito mga kapatid, ito yung tinatawag sa Biblia na pagbabagong lahi, mga kapatid. Dito mababago ang lahi. Dito sa programang ito. Dito sa paniniwalang ito, mga kapatid. Ito yung pagbabagong lahi. Dahil lahat babaguhin ng ating Ama. Pati itong lahi ito. Babaguhin niya. At ito ang pangunahing bunga, mga kapatid. Sana tayo? Sa 8 na? Sa pagkapahamak, pupunta yung mga gumagaya sa kanilang mga magulang na hindi naman ipinag-uutos ng ating Ama sa langit ang kanilang ginagawa. Kaya kung susunod ka sa iyong magulang, hanapin mo yung mga gawain na sinusundan mo, kung yun din ba ay ipinag-uutos ng ating Ama sa langit, yun, dapat mong sundin yun. Pero pag hindi ipinag-uutos ng ating Ama sa langit, kahit ginagawa yan ng magulang mo, huwag mong sundin. Kung ayaw mong mapahamak, huwag mong sundin. Pero pag napatunayan mo na ang ginagawa ng magulang mo ay ipinag-uutos ng ating Ama sa langit, yan, 100% sundin mo. Sa 8 na tayo mga kapatid, basahin natin. Ngayon, huwag kayong maging mapagmatigas na ulo na gaya ng inyong mga magulang. Kundi magsitalaga kayo sa Panginoon at magsipasok sa kanyang santuaryo na kaniyang itinalaga magpakailanman. At kayo'y maglingkod sa Panginoon ninyong Diyos upang ang kanyang malaking galit ay maalis sa inyo. Yan, may malaking galit sa atin, tayong mga anak. Dahil sa patuloy nating pagsunod sa ating mga ninuno, sa ating mga magulang, ng mga gawain na hindi naman pinag-uutos ng ating Diyos Ama sa langit. Kaya mayroon siyang malaking galit dahil doon mga kapatid. Tuloy natin sa 9. Sapagkat kung kayo'y manumbalik sa Panginoon, ang inyong mga kapatid at ang inyong mga anak ay mga kakasumpong ng habag sa harap nilang nagsibihag at magsisibalik sa lupaing ito, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay mapagbiyaya at maawain at hindi itatalikod ang kanyang mukha sa inyo kung kayo'y manumbalik sa kanya. Ang paraan ng pagbalik mga kapatid ay yung 10 utos na tinaklikuran ng ating mga ninuno.
yung 10 utos, kailangan natin yang balikan. Napakasikat yan mga kapatid. Yung 10 Commandments, sabi sa Biblia. At yan po ay binigay sa akin mga kapatid. Yan, tatalakayin natin mamaya yan pag ano pa. Pag patapos natin itong programang ito, yung patungkol dyan sa 10 Commandment na ibinigay sa akin ng ating Ama sa Langit. Yung 10 utos. Ito pa, bilang panghuli mga kapatid, Zacarias 1:4 hanggang 5. Zacarias 1:4 hanggang 5. Dahil ang ating Ama kasi mga kapatid, mayroon siyang dakilang pangako. May pangako siyang buhay na walang hanggan mga kapatid. Yun yung dakila niyang pangako. At gaya ng binabanggit ko sa inyo, lahat ng yan ay malalaman mo dito sa programa ito. Yan ang tunay na layunin ng account ko mga kapatid. Ipakilala sa sanglibutan kung ano talaga ang tunay na ipinagagawa ng ating Ama sa atin na kanyang mga nilikha. Magbigay sulit tayo sa ating Ama sa Langit dahil siya ang lumikha sa atin. Hindi yung magulang natin mga kapatid ang lumikha sa atin. Dahil kahit anong gawin ng magulang natin, pag ayaw ng Ama na maging tao ka o ayaw ng Ama na magkaanak yung mag-asawa, wala kang magagawa. Ito na, basahin na natin. Patungkol pa rin ito mga kapatid dun sa ating binabanggit na huwag nating tuladin ng ating mga ninuno o mga magulang. Ang dapat nating tuladin at gawin ay yung pinag-uutos lang ng ating Ama sa langit mga kapatid. Yun yung katotohanan na gusto ng Ama na mangyari ngayon. Ang katotohanan ay may kasulatan. May basihan na nagpapatibay na yun nga ay talagang nararapat gawin mga kapatid. Kuha na natin? Ayan, basahin na natin. Zacarias 1:4 hanggang 5. Huwag kayong maging gaya ng inyong mga magulang. O, kita nyo na, binanggit na naman mga kapatid. Huwag nating tularin yung ating mga magulang. Na siyang mga pinagsabihan ng mga unang propeta na nangagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, manumbalik kayo ngayon na mula sa inyong masasamang lakad at sa inyong masasamang gawain, ngunit hindi nila dininig o pinakinggan man ako, sabi ng Panginoon. Ang inyong mga magulang, saan na nandoon sila? At ang mga propeta, nangabubuhay baga sila na magpakailanman? Diba? Dahil yung mga sumusunod sa buong kautusan mga kapatid, ay merong buhay na walang hanggan. Eh yan mga kapatid, yan, sa pamamagitan nitong talata ng Biblia na ito na ating binanggit, pangsamantala ay maghihiwa-hiwalay muna. Dahil yung oras, tingnan ninyo, baka abuti, hindi tayo dapat abuti ng isang oras. 44 minutes. Yan mga kapatid. At sa lahat ng mga nakinig, na dapat talagang makinig, mga kapatid, saan man kayo naroroon, ano man ang katayuan ninyo sa buhay, muli, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya na lang mga kapatid ang dapat ninyong pakinggan, yung patutuo. Dahil yan ay kailangan mga kapatid.
Walang halaga sa kautusan ni Moises, sa totoo ng dalawa o tatlong saksi ay mamamatay na walang awa. Kaya kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang mga salita na inyong narinig na mula sa bibig ng muling sinugo ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong Isa, ay bawang tapat at totoo, nagkakawang gawain at nakbangin tungo sa pagbabalik loob sa Ama at pagbabagong langit na ayon sa kalooban at buong kautusan ng Ama sa langit. Ang nagkakatiwalaan at indugo ng Panginoong Isa na gawain at sa mga pagkakaisang ito ay ang anak ng tao na tupelang gaya ni Moises na ito ang dapat sa pamilyan ng lahat ng mga tao sa pagkakaroon sa aklat ng mga gawa. Verse 22-23. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Isa Ama ay magsisisi sa inyo sa pwedeng kaalam ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong kapinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo sa inyo at mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa kapatiran niya ay pagpuksan ng loob sa gitna ng bayan. Ito na nga.